Ate Soledad, nasaan po si Manang Rose at Ate Jocelyn? Nagbakasyon po ba sila? Wala na sila rito sa bahay, Kalel. Umalis na sila. Pinalayas ko na sila dahil wala na ako ipapasahod sa kanila. Pero, ang akala ko po ba'y ayos lang sa kanila na wala silang sahod? Basta ahayaan niyo po silang manatili dito sa bahay. Hindi ka ba talaga nag-iisip, Kalel? Sa tingin mo, totoo ang sinabi nilang yun? Walang tao ang papayag na magtatrabaho sila nang walang nakukuhang pera. Pinaalis ko na sila bago pa nila ako layasan. Pero ate, wala na po silang pamilya, di ba? Wala po silang bahay. Saan po sila titira? Baka po sa lansangan po sila pumunta. Nakakaawa naman po sila. Pwede ba, Kalel? Tumahimik ka na lang? Alam mo, walang ibang dapat sisihin sa lahat ng kamalasang nangyayari sa akin kundi ikaw. Simula nang dumating ka sa buhay namin ng tatay ko, nagkanda malas-malas na ako. Una, namatay si Papa. Pagkatapos nalugi ang negosyo namin. At ngayon, nawala na ang lahat sa akin. Ikaw ang malas. Ikaw! Ate, wala naman po akong ginagawang masama eh. Hindi ko po kagustuhan ng lahat ng mga sinabi nyo. Umalis ka nga sa harapan ko. Baka magdilim ang paningin ko kung ano pang magawa ko sa'yo. Layas! Tayo na lang po magkasama dito sa bahay, Ate Soledad. Dapat po'y magkakampi po tayong dalawa. Ako na lang po ang pamilya mo. Hindi ka ba kinikilabutan sa pinagsasasabi mong magkapamilya tayo, Kalel? Hindi kita kadugo at alam mo yon. Lumayas ka, kung hindi babatuhin kita nitong baso. Mabilis na tumakbo si Kalel, palayo kay Soledad, bago pa siya nito batuhin ng hawak nitong baso na may laman na alak. Nagtungo si Kalel sa kwarto niya sa ikalawang palapag ng malaking bahay na yun. Isinubsob niya ang mukha niya sa unan at doon niya pinakawalan ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Hindi lingid sa kaalaman ni Kalel na hindi niya totoong kadugo si Soledad. Bata pa lang siya ay sinabi na sa kanya ng ama ni Soledad na si Romero na ampun lamang siya. Ayon kay Romero, natagpuan nito si Kalel sa labas ng gate ng bahay nito isang gabi. Ang pangalan naman na Kalel ay nakatahi sa lampin na nakabalot noon sa kanya, kaya yun ang ipinangalan sa kanya. Simula noon ay itinuring na siyang anak ni Romero. Habang nagkakaisip ay maganda ang pakikitungo ni Soledad kay Kalel. Ngunit nang mamatay si Romero dahil iniligtas nito si Kalel sa muntikan ng pagkalunod, ay dun na nagsimulang magbago ang ugali ni Soledad kay Kalel. Nalunod kasi si Romero nang sagipin nito si Kalel mula sa pagkakalunod sa dagat. Hanggang sa naging sunod-sunod na ang hindi magagandang nangyayari sa buhay ni Soledad at wala itong ibang sinisi kundi si Kalel. Nang sumunod na umaga, habang pababa si Kalel sa hagdan upang magtungo sa kusina, ay nakita niya si Soledad na palabas ng bahay. Meron itong dalang malaking maleta. Kinutuban siya na aalis ito, kaya nagmamadali siya sa pagbaba ng hagdan at humarang siya sa daraanan ni Soledad. Umalis ka nga dyan, Kalel. Ate Soledad, saan po kayo pupunta? Wala kang pakialam. Hindi po ako aalis dito hanggat hindi niyo po sinasabi sa akin kung saan kayo pupunta. Ang kulit mo talagang buwisit ka. Okay, sasabihin ko na. Aalis na ako sa bahay na to, Kalel. Ibinenta ko na tong bahay na ito kaya wala na akong dahilan para manatili rito. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Saka, iiwanan niyo po ako rito? Paano kapag dumating na po yung nakabili nitong bahay? Bahala ka na sa buhay mo. Wala na akong pakialam sa'yo. Total, hindi naman kita tunay na kapatid. Ate Soledad, sasama po ako sa inyo. Hindi ba? Nangako tayo noon kay Papa Romero na hindi natin iiwanan ng isa't isa. Hindi ko pa po kayang mabuhay ng mag-isa, ate. 15 anyos ka na, Kalel. Dapat matuto ka ng tumayo sa sarili mong paa. Agad na lumuhod si Kalel sa harapan ni Soledad. Maluwa-luwa siyang nagmamakaawa. Pakiusap po, Ate Soledad. Hindi ko po kayang mabuhay na mag-isa. Hindi ko po alam kung saan po ako pupunta. Huwag niyo po akong iiwan. Gusto ko po sumama sa inyo kahit saan po kayo magpunta, Ate Soledad. Tumayo ka dyan. Walang epekto sa akin yung pagluhod-luhod mo. Ate Soledad, parang awa niyo na po.
Wala po akong ibang kakilala. Ikaw na lang po ang tanging kilala kong pamilya. Kahit ano po gagawin ko, basta isama niyo lang po ako. Hinga ng malalim si Soledad. Matiim nitong tiningnan si Kalel. Maya-maya pa ay tumangu-tango ito. Okay. Sige na nga. Sasama ka na sa akin. Sa tingin ko kasi mapapakinabangan kita. Pero huwag kang aasa na ituturing kita na parang pamilya o kapatid ko. Opo ate, kahit ano po. Maraming salamat po Ate Soledad. Tumayo ka na dyan at bilisan mo mag-empake dahil baka magbago pa ang isip ko. Bilis! Agad na tumayo si Kalel at tumakbo papunta sa kanyang kwarto upang mag-impake ng ilang gamit. Matapos ang ilang minuto, bumalik siya kay Soledad, dala ang kanyang bag. Agad siyang sumama kay Soledad palabas ng bahay. Nang sumakay si Soledad sa luma nitong kotse, ay sumunod naman kagad si Kalel. Hindi nagtagal, ay pinaandar na ni Soledad ang sasakyan. Hindi na nagtanong pa si Kalel kung saan sila pupunta. Ang importante sa kanya ay magkasama sila ng kanyang ate Soledad. Sa loob ng kotse ay tahimik lang si Kalel habang si Soledad naman ay seryosong nagmamaneho. Paminsan-minsan ay tumitingin si Kalel kay Soledad. Sinubukan niya itong kausapin pero hindi ito nagsalita. Kahit ang tingnan siya ng mabilis ay hindi nito ginawa. Makalipas ang ilang oras ay naging madilim na ang paligid. Napansin ni Kalel na malayo na sila sa syudad. Puro talahiban na at bakanting lupa na ang nasa gilid ng daan. Hanggang sa may nakita siyang arko na may nakalagay na San Andres na alam niyang pangalan ng lugar na yon. Huminto ang kotse sa tapat ng isang bahay na may katamtamang laki. Sa tabi ng bahay ay merong isang tindahan na nakasarado pa. Nang bumaba si Soledad sa kotse, ay bumaba na rin si Kalel. Pinagmasdan ni Kalel ang kapaligiran. Lahat ng bahay na naroon ay nakasarado na. Tahimik ang lugar. Malayo yun sa abalang syudad kung saan sila dating nakatira. Ngunit tila pamilyar kay Kalel ang lugar na yon. Nagkaroon siya ng pakiramdam na parang nanggaling na siya roon kahit alam niya sa sarili niya na yun ang unang beses na nakapunta siya sa San Andres. Pumasok si Soledad sa loob ng bahay at sumunod naman kagad si Kalel. Dito na tayo titira. At ikaw magtatrabaho ka sa grocery store na pagmamay-ari ko. Ikaw lahat ang kikilos mag-isa doon, Kalel. As in lahat-lahat. At wala kang sweldo. Kung ayaw mo naman, pwede kang umalis. Hindi kita pipigilan. Wala pong problema sa akin Ate Soledad. Magtatrabaho po ako. Kahit sa paraan na yun ay makatulong man lang po ako sa inyo. Pero Ate Soledad, kanino po ba ang bahay na to? Bahay bakasyonan namin ito dito sa San Andres. Ang perang nakuha ko sa pagbebenta ng bahay ay ginamit ko sa pagpaparenovate ng bahay na ito at pagpapatayo ng grocery store. Pero alam niyo po Ate Soledad, parang pamilyar po sa akin ang lugar na to. Parang nakapunta na po ako rito, kahit hindi pa naman po. Huwag ka nga nag-iilusyon dyan. Kahit tong baby ka pa hindi ka dinala dito ni Papa. Alam mo, maganda mong gawin. Magpahinga ka na. Matulog ka dahil bukas ng umaga maagang mag-uumpisa ang trabaho mo. Pasalamat ka at mabait pa rin ako sa'yo kahit papano dahil ipapagamit ko sa'yo yung kwarto na malapit sa kusina. Umalis ka na sa harapan ko at naaalibadbara na ako sa'yo. Hindi na nagsalita pa si Kalel. Sinunod na lamang niya ang utos ni Soledad. Mabilis siyang nagtungo sa maliit na silid na itinilaga nito sa kanya. Inilagay niya muna sa tabi ng maliit na kama ang kanyang bag at humiga muna. Habang nakahiga si Kalel, ay bumalik sa kanyang isipan ang pamilyar na pakiramdam ng lugar na yon sa kanya. Tumingin siya sa kisame at inisip kung bakit may ganun siyang pakiramdam sa lugar na yon. Tila may bumabalik na mga imahe sa kanyang isipan, mga lugar, muka at mga boses. Ngunit lahat ng yon ay hindi malinaw sa kanya. Inabukasan, maagang nagising si Kalel. Hindi pa tuluyang sumisikat ang araw nang pumasok siya sa grocery store para simulan ang pagtatrabaho.
Kaagad niyang inayos ang mga paninda, pinunasan ang mga shelves at nagbukas ng mga kahon. Ginagawa niya ang lahat ng walang reklamo. Alam niya na kailangan niya yung gawin upang makatulong kay Soledad at para magkaroon siya ng bahay na matutuluyan. Habang nasa kaligtaan ng pagtatrabaho si Khalil, ay muli niyang naramdaman ang kakaibang pakiramdam na para bang malaking bahagi ng kanyang buhay ang nakakabit sa San Andres. Pero dahil sa wala siyang maalala, ay ipinagkabit balikat na lamang niya yon. Kinagabihan, habang nagsasarado si Khalil ng grocery store, ay dumating si Soledad. Agad nitong binilang ang kinita nito sa buong araw. Si Khalil naman ay nagwalis muna habang hinihintay na matapos si Soledad sa ginagawa nito. Khalil, lumapit ka nga rito. Bakit po, ate? Huwag ka na magtanong, lumapit ka na lang dito. Iniwanan ni Khalil ang pagwawalis at lumapit ito kay Soledad. Napansin niya na hindi maganda ang timpla ng mukha nito. Kulang ng 500 piso ang kita ngayong araw. Nasaan ang kulang, Khalil? Ate Soledad, imposible pong kulang yan. Binilang ko po lahat ng kita at kompleto naman po. Sinasabi mo ba na hindi ako marunong magbilang? Unang araw pa lang ng pagbubukas ko ng tindahan ko kinukupitan mo na agad ako? Nasaan ang 500 pesos? Ilabas mo! Naku, wala po akong kinukupit, Ate Soledad. Kilala niyo po ako, hindi po ako magnanakaw. Wala po akong kinuha dahil sinabi po sa akin ni Papa na masama daw po magnakaw. Ngayon sinasabi mo naman na sinungaling ako at umaarte ako na kulang tong kinita ko sa buong araw. Ate, hindi po yun ang ibig kong sabihin. Huwag ka na magsinungaling, Khalil. At huwag na tayo maglokohan dito. Ikaw lang ang nandito sa tindahan, kaya sino pa ba ang kukuha? Alangan namang ako. Ngayon lang ako pumasok dito sa araw na ito. Paniwala naman po kayo sa akin, Ate Soledad. Wala po talaga akong kinukuhang pera dyan sa kaha. Matalim ang mga mata na tiningnan siya ni Soledad. Kahit gustong ipagtanggol ni Khalil ang sarili, ay alam niya na hindi maniniwala si Soledad sa kahit anong sasabihin niya. Nagulat na lang si Khalil nang bigla siyang sinampal ng malakas ni Soledad. Sa lakas ng sampal na yon ay muntik na siyang matumba. Agad na nangilid ang mga luha niya. Masakit ang sampal ni Soledad, ngunit higit na mas masakit ang kawalan ng tiwala ni Soledad sa kanya at ang bintang nito na hindi naman niya ginawa. Simula ngayon, kada kasalanang magagawa mo, may kaparusahan. Kaya ngayong gabi, sa labas ka ng bahay matutulog, Khalil. Soledad, pakiusap naman po. Huwag niyo po akong patulogin sa labas. Wala po talaga akong ninakaw o kinupit. Siguro po'y nagkamali lang ako sa pagsusukli kanina. Lumabas na si Soledad ng grocery store. Nang lumabas si Khalil, ay kinuha ni Soledad sa kanya ang susi at ito na mismo ang nagsarado ng tindahan. Malalaki ang hakbang na tinungo ni Soledad ang bahay. Patuloy si Khalil sa pagsunod, pero bago pa man siya makapasok sa bahay, ay naisarado na kagad ni Soledad ang pinto. Alam ni Khalil na mas lalo lang magagalit sa Soledad sa kanya kapag pinilit niya ito na papasukin siya, kaya wala na siyang nagawa kundi tanggapin na sa gabing yun ay sa labas ng bahay siya matutulog. Tumingin siya sa paligid at may nakita siyang lumang sako malapit sa tindahan. Kinuha niya ang sako at nilatag yun sa lupa sa harapan ng bahay. Yun lamang ang bagay na nakita niya na maaari niyang gamitin na higaan upang hindi niya masyadong maramdaman ang lamig ng lupa. Humiga na si Khalil sa sako at namaluktot. Niyakap niya ang sarili nang maramdaman niya ang lamig ng hangin na halos tumagos sa kanyang mga buto. Nang dahil sa pagod siya sa maghapong trabaho, ay agad siyang nakaramdam ng antok hanggang sa unti-unti na siyang nakatulog. Habang natutulog, ay nanaginip si Khalil. Sa kanyang panaginip, isang lalaki ang lumapit sa kanya. May hawak na makapal na kumot ang lalaki at ibinigay nito yon sa kanya. Ang lalaki pa mismo ang nagkumot sa kanya. Ngumiti pa sa kanya ang lalaki bago yung naglakad papalayo.
Pagkagising ni Khalil kinaumagaan, ay nagulat siya nang makitang may nakabalabal na makapal na kumot sa kanyang katawan. Agad siyang bumangon at luminga. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas si Soledad na may maasim na ekspresyon sa muka. Ano pang tinatayo-tayo mo, Khalil? Buksan mo na ang tindahan! Opo, masusunod po ate. Oo nga po pala. Salamat po sa pagbibigay po sa akin ng kumot kagabi. Kumot? Ano pinagsasasabi mo? Huwag kang umasang magpapakita ako ng malasakit sa'yo. Kahit kailan, hindi ako magbibigay ng kahit ano sa'yo. Kumilos ka na at simulan mo na ang trabaho. Tiningnan ni Khalil ang kumot na nakabalot sa kanya. Inisip niya na baka hindi isang panaginip yung lalaking nagbigay sa kanya noon. Ngunit may isang katanungan na naglaro sa kanyang isipan. At yun ay kung sino ang lalaking yun. Maagang nagsimula ang araw ni Khalil. Inayos niya kagad ang mga paninda ng umagang yon at mag-isa siyang nakaupo sa may counter at naghihintay ng taong papasok upang bumili. Napahawak si Khalil sa tiyan nang bigla yung tumunog. Hindi pa siya kumakain mula kagabi at ramdam na niya ang gutom. Kahit almusal ay wala pa rin siya dahil pinagtrabaho na kagad siya ni Soledad. Maya-maya pa ay isang may edad na lalaki ang pumasok sa grocery store. Kumuha ng isang balot ng tinapay at lumapit kay Khalil upang magbayad. Bago pa makapagbayad ang lalaki ay tumingin ito sa kanya habang nakakunot ang noo. Ayos ka lang ba, Totoy? Parang hindi maganda ang pakiramdam mo. Ayos lang po ako. Sigurado ka ba? Para kang mahihimatay eh. Namumutla ang labi mo. Saglit na tumahimik si Khalil. Bumuntong hininga siya at sinabi na lang sa lalaki ang totoo. Ang totoo po kasi niyan wala pa po akong almusal. Pero ayos lang po ako. Mamaya po kakain na rin po ako. Dapat ay nag-aalmusal ka muna bago ka nagtatrabaho. Hindi ka makakakilos na maayos kung walang laman ang tiyan mo. Ang mabuti pa sa'yo na ang tinapay ko. Mas kailangan mo ito kaysa sa akin. Sige na, kumain ka na muna. Naku. Hindi po pwede. Maigpit po na bilin po ng ate Soledad ko na bawal akong kumain ng paninda dito sa grocery. Sa pagkakataon na yon ay binayaran na ng lalaki ang tinapay. O ayan, binayaran ko na ang tinapay. Ibig sabihin, pagmamayari ko na ito, hindi na ito paninda dito sa grocery at ibinibigay ko yan sa'yo. Pasensya na po talaga, pero hindi ko pa rin po yan matatanggap. Ay, bakit naman? Ang sabi po ng Papa Romero ko noon, hindi ako dapat tumatanggap ng kahit na anong pagkain o bagay mula po sa isang estranghero. Napangiti si Conrado at bahagyang natawa sa sinabi ni Khalil. Ako nga pala si Conrado. Ikaw naman, anong pangalan mo? Khalil po. O ayan, magkakilala na tayo ngayon, Khalil. Hindi na ako estranghero sa'yo. Kaya wala lang rason para tanggihan mo pa ang tinapay na ibinibigay ko. Hala, sige na. Kainin mo na yan para mawala na ang iyong gutom. Tumingin si Khalil sa tinapay. Gutom na siya. Sa huli, hindi niya na kinaya ang pagtanggi. Kinuha niya ang tinapay at dahan-dahang kinagat yun. Matapos ang ilang kagat, ay naramdaman niya ang unti-unting pagkawala ng kanyang hilo. Naglakad si Conrado papunta sa shelves ng tindahan at kumuha ng isang bote ng tubig. Bumalik ito sa counter at inilapag ang bote sa harap ni Khalil. Pinayaran na rin ng matanda ang tubig. O heto, para may maiinom ka. Habang patuloy na kumakain si Khalil, bigla namang pumasok si Soledad sa tindahan. Agad nitong napansin si Khalil na kumakain at nanlaki ang mga mata nito sa galit. Nanlamig si Khalil dahil alam niya na mapapagalitan siya ni Soledad. Ano yan, Khalil? Di ba ang sabi ko sa'yo, hindi ka pwedeng kumain ng mga paninda?
Magnanakaw ka na nga, patay gutom ka pa. Hindi siya kumakain ng paninda mo. Binili ko yan para sa kanya. Ikaw ba ang may-ari ng tindahan na ito? Ako nga. At sino ka para bigyan ng pagkain ng batang yan? Wala akong balak na magpakilala sa'yo. At sa akin lamang. Sana bago mo pagtrabuhin dito ang bata, ay pakainin mo muna. Wala kang puso. Sa'yo kaya yang gawin? Sa tingin mo ba ay matutuwa ka? Huwag kang pakialamero. Wala kang karapatang makialam sa amin. Lumayas ka na rito! Nakita ni Khalil ang pagtitimpi sa mukha ni Conrado. Masama nitong tiningnan si Soledad bago ito umalis. Pagkaalis ni Conrado, agad na nilapitan ni Soledad si Khalil at kinurot siya ng malakas sa tagiliran. Aray! Aray ko ate! Aray! Tama na po! Masakit! Ito ang tatandaan mo, Khalil. Kapag nagsumbong ka ulit sa ibang tao tungkol sa ginagawa ko sa'yo, palalayasin kita! Naiintindihan mo? Opo ate, hindi ko na po uulitin. Naiyak si Khalil nang alisin ni Soledad ang pagkakakurot nito sa kanya. Mabigat ang mga paa na umalis si Soledad. Matagal nang hindi nakakaranas ng kabutihan si Khalil mula sa ibang tao, kaya labis siyang natuwa na muli siyang nakaramdam nun sa isang tao na noon lamang niya nakilala. Bigla niya tuloy naalala ang kanyang Papa Romero kay Conrado dahil sa tingin niya ay kaedad ni Conrado si Romero nang pumanaw yon. Maagang nagising si Khalil ng sumunod na araw. Nasanay na siya sa ganung routine. Habang naghahanda siya ng almusal ay inutusan siya ni Soledad na bumili ng pandesal sa panaderya. Agad na sumunod si Khalil. Habang naglalakad papunta sa panaderya ay nakita niya ang pagkakagulo ng mga tao. Hindi niya na yon pinansin. Ngunit nang nakabili na siya ng pandesal at pauwi na siya, ay hindi niya na napigilan ang sarili na makiusyoso. Lumapit si Khalil sa mga tao. Hinawi niya ang mga yon hanggang sa nakita niya kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga yon. Nagimbal siya nang makita niya ang isang katawan ng lalaki na nakahiga sa gilid ng kalsada. Ang tiyan nito ay warak na warak at nakalabas ang mga lamang loob. Mas lalong kinilabutan si Khalil nang narinig niya ang sinabi ng mga tao na naroon. May isang babae na nagsabi na aswang daw ang pumatay sa lalaking yon. Sinang-ayunan naman ng isa pang babae at ayon dito ay mukhang bumalik na raw ang mga aswang na noon ay nagbigay ng takot sa San Andres. Nanlamig si Khalil sa narinig. Hindi niya nakinaya ang kanyang nakikita at naririnig, kaya nagpasya na siyang bumalik sa bahay. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang ate Soledad na nasa hapagkainan. Inilapag niya ang pandesal sa lamesa. Bakit ang tagal mo? Kanina pa ako nagugutom dito ah. Pasensya na po ate. Nagkakagulo po kasi ang mga tao sa labas eh. Ate, alam niyo po, may bangkay po ng lalaki na nakita doon sa San Andres. Wakwak po ang tiyan niya. Sabi ng mga tao, aswang daw po pumatay. Tapos sabi rin po nila, bumalik na raw po mga aswang dito sa San Andres. Aswang? Huwag ka nga maniniwala sa mga chismis na yan. Mga matatanda lang yan na mahilig mag-imbento ng kwento. Kung may aswang man, ikaw yon dahil puro kamalasan ang dala mo sa buhay ko. Napayuko si Khalil. Sanay na siya sa masasakit na salita ni Soledad. Pero bawat insulto ay parang palaging may dalang sakit sa kanya. Matapos mag-almusal, ay nagbukas na ng grocery store si Khalil. Nagsimula na siyang mag-ayos ng mga paninda, gaya ng dati. Ngunit hindi niya maiwasang isipin ang nakita niyang bangkay ng lalaki na sinabi na aswang ang pumatay. Hindi niya alam, ngunit may pakiramdam siya na totoong may aswang sa San Andres. Maya-maya pa ay pumasok si Conrado sa grocery store at nakangiti itong lumapit kay Khalil. Khalil, kumusta? Nag-almusal ka na ba? Opo, nag-almusal na po. Kaya hindi na po ako nahihilo ngayon. Ngumiti si Conrado. Kumuha ito ng ilang paninda at nagbayad. Sa pagkakataon na yon,
ay biglang dumating si Soledad. Galit na galit nitong sinugod si Kalel. Ibinato ni Soledad kay Kalel ang maruruming damit na dala nito. Kalel! Bakit hindi mo pa nilalaban ang mga damit? Sabi ko sa'yo gawin mo yung kagabi ah! Naku, pasensya na po Ate Soledad. Nakalimutan ko po kagabi. Pagod na po kasi ako eh. Kaya nakatulog na po ako. Bakit hindi ikaw na lang ang maglabas, Soledad? Sayang naman ang laki ng braso mo. Huwag kang makikialam sa buhay namin, tanda. Palagi ka na lang nakikialam. Wala ka namang ambag sa buhay namin. Galit na umalis si Soledad. Isa-isang pinulot ni Kalel ang mga damit at itinabi ang mga yon. Sino ba yung babae na yon? Parang palagi siyang galit na galit lagi sa'yo. Ito po si Ate Soledad. Anak po siya ng taong umampun sa akin. Parang sobra naman yata yung ginagawa niya sa'yo. Hindi ka niya dapat tratuin ng ganon, Kalel. Naiintindihan ko naman po siya, Mang Conrado. Nagluluksa pa rin po siya sa pagkamatay ng tatay namin. Iniligtas po kasi ako ng tatay namin nung muntik na po ako malunod. Yun nga lang po, si Papa Romero po ang nalunod at namatay. Ako po ang sisisi niya sa bagay na yun. Napakabait mong bata, Kalel. Hindi lahat ng kabataan ngayon kaya ang ginagawa mo. Bata ka pa, pero napakalaki na ng pangunawa mo sa mga bagay-bagay. Tahimik na ngumiti si Kalel. Sa sinabi ni Conrado ay nakaramdam siya ng kaunting kaluwagan sa kanyang puso. Matapos ang sandaling katahimikan, ay muling nagsalita si Conrado. Kailan nga pala ang kaarawan mo, Kalel? March 21 po ang kaarawan ko. Hindi ko po alam kung totoo ko pong kaarawan yun kasi ampun lang po ako eh. Pero sabi po ng Papa Romero ko noon, nag-estimate na lang daw po siya ng kaarawan ko. March 21 pala. Aba, malapit na pala ang kaarawan mo. Sa susunod na buwan na yun ah. Ilang taon ka na sa susunod na buwan? 16 na taon na po ako. Huwag kang mag-alala, Kalel. May ireregalo ko sa iyo sa kaarawan mo. Mabait kang bata at nararapat lang na magkaroon ka ng espesyal na regalo. Naku, wag na po. Hindi niyo na po kailangan mag-abala, Mang Conrado. Hindi, Kalel. Basta, may ireregalo ko sa iyo sa mismong araw ng kaarawan mo. Nakakahiya po kasi, pero ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na po ako sa inyo, Mang Conrado. Napuno ng saya ang mukha ni Kalel. Hindi niya akalaing merong isang tao na nagparamdam sa kanya ng malasakit kahit hindi niya ito kadugo. Matagal na rin siyang hindi nakakaranas ng ganoong klase ng atensyon mula sa ibang tao. Ilang araw pa ang lumipas at hindi na bago kay Kalel ang malamig na trato ni Soledad sa kanya. Madalas itong galit, laging iritable at tila kahit anong gawin ni Kalel ay mali sa mata ng kanyang ate Soledad. Isang umaga, habang naglalampaso si Kalel ng sahig, ay lumapit si Soledad dala ang isang basket ng maruruming damit. Tutal sarado ngayon ng tindahan. Laban mo ang lahat ng mga ito, Kalel. Sige po, Ate Soledad. Tatapusin ko lang po itong paglalampaso. Bilisan mo, dahil baka makalimutan mo na namang maglaba. Ipapakain ko talaga sa'yo lahat ng mga damit na yan. Matapos maglampaso, ay agad na inumpisahan ni Kalel ang paglalaba. Minsan iniisip niyang mas mabuti pa siguro kung wala na lang siya sa poder ni Soledad. Ngunit alam din niya na wala siyang ibang mapupuntahan. Si Soledad ang tanging pamilya na meron siya. Pero kung merong magandang nangyayari kay Kalel, ay yun ang pagkabuo ng pagkakaibigan nila ni Mang Conrado. Madalas itong nagpupunta sa grocery store para makipagkwentuhan sa kanya. Sa tuwing kausap ni Kalel si Conrado, ay nakakatakas siya kahit panandalian lamang sa mapait na realidad ng kanyang buhay sa piling ng kanyang ate Soledad. Isang linggo, bago sumapit ang kaarawan ni Kalel, ay naglakas loob siyang ipaalala yun kay Soledad. Habang naghahapunan sila, ay ipinaalam niya kay Soledad ang nalalapit niyang kaarawan. Ate Soledad,
Malapit na po pala ang birthday ko. Sa susunod na linggo na po yun. Uy, ano naman? Wala akong pakialam. Kung inaakala mo na ipaghahanda kita sa birthday mo, nagkakamali ka. Sa lahat ng araw, ang birthday mo ang pinakaayaw ko. Kasi sana hindi ka na ipinanganak. Wala ka naman kasing silbi dito sa mundo. Puro kamalasan lang ang dala mo. Hindi na umimik si Kalel. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib. Umasa na lang siya na magiging normal na araw lamang ang kanyang kaarawan. Isang beses sa isang linggo ay isinasarado ni Soledad ang grocery store. Yun ang pinakagustong araw ni Kalel dahil nakakapagpahinga siya kahit paano. Maliban na lamang kung maraming utos si Soledad. Dahil sa walang ginagawa sa araw na yon, ay nagkaroon si Kalel ng pagkakataon na makalabas. Nagpasya siyang maglakad-lakad at maglibot sa San Andres. Nakarating siya sa dulong bahagi ng San Andres at natagpuan niya ang isang malinis na ilog. Hinubad niya ang kanyang tsinelas at damit at agad na lumusong sa malalim na tubig. Naglangoy siya sa malalim na bahagi ng ilog. Di naman niya ng husto ang katahimikan ng lugar na yon. Ngunit sa kalagitnaan ng paglalangoy ni Kalel ay napansin niya ang isang figura sa hindi kalayuan. Isang pamilyar na lalaki ang nakita niya na tila nakamasid sa kanya. Habang nakatitig si Kalel sa lalaki, ay bigla niyang naalala ang lalaking nakita niya sa kanyang panaginip. Yung lalaki na nagbigay sa kanya ng kumot. Nagmamadali na umahon sa tubig si Kalel at naglakad papalapit sa lalaki. Ngunit bago pa siya makalapit ay bigla yung tumakbo palayo. Hinabol niya ang lalaki, ngunit mabilis itong nawala sa kanyang paningin. Luminga siya pero hindi niya na nakita pa ang lalaki. Nagulat si Kalel nang biglang may tumawag sa kanya mula sa likuran. Humarap siya at nakita niya si Conrado. Kalel, anong ginagawa mo dito? Naliligo lang po ako sa ilog. Ngayon ko lang po nalaman na may ganito pala kagandang ilog dito sa San Andres. Madalas ako dito. Masarap magpahinga dito, di ba? Opo. Pero kanina po, meron po akong nakitang isang lalaki. Parang pamilyar po siya sa akin eh. Pero bigla na lang po siyang nawala. Ano ka mo? Isang lalaki? Sinong lalaki yon? Hindi ko po kilala eh, Mang Conrado. Mag-iingat ka sa mga hindi mo kilala. Alam mo, Kalel, hindi lahat ng mukhang mabait ay magandang intensyon. Oo nga pala. Malapit na pala ang kaarawan mo, hindi ba? Anong plano mo sa araw na yon? Maghahanda ka ba? Wala po. Sabi po ni Ate Soledad ay hindi po siya maghahanda sa kaarawan ko. Huwag kang mag-alala. Tandaan mo, may regalo ko para sa'yo sa kaarawan mo. Maraming salamat po, Mang Conrado. Ano po ba yung regalo niyo sa akin? Sorpresa yun. Kaya hindi ko pa pwedeng sabihin sa ngayon. Malalaman mo sa mismong kaarawan mo. Tumango si Kalel at natuwa siya sa sinabi ni Mang Conrado. Sa kabila ng malamig na trato ni Soledad sa kanya, may mga tao pa rin tulad ni Mang Conrado na nagpapakita sa kanya ng malasakit. Isang gabi, habang nakahiga si Kalel sa kanyang kwarto, ay tahimik niyang inisip ang mga katanungang hindi maalis sa kanyang isipan. Isa na sa mga tanong na yon ay kung sino nga ba ang tunay niyang mga magulang at kung ano ang dahilan ng mga ito kung bakit siya iniwanan ng mga yon sa harap ng bahay ni Romero. Simula nang malaman niyang hindi siya tunay na anak ni Romero, ay hindi na yon nawala sa kanyang isipan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, naramdaman ni Kalel ang matinding init ng gabi. Pawis na pawis siya at hindi makatulog. Naisip niyang maligo para maibsan ang init ng kanyang katawan. Magtutungo na sana siya sa banyo para maligo, pero naalala niya ang ilog na nakita niya sa dulo ng San Andres. Nagpasya siya na doon na lamang maligo upang mas maging presko ang kanyang pakiramdam. Tahimik na lumabas ng bahay si Kalel. Walang takot na naglakad siya hanggang sa makarating siya sa may ilog.
Pagdating niya sa ilog ay narinig niya ang nakaka-relax na agos ng tubig. Agad niyang hinubad ang kanyang damit at dahan-dahang lumusong sa ilog. Ramdam niya ang lamig ng tubig na sumakop sa buo niyang katawan. Nakapikit siyang nagbabad sa tubig at hinayaan ang kanyang isipan na makalimot sa mga alalahanin. Ngunit biglang nakaramdam si Kalel ng kakaiba. May kung anong tensyon sa paligid na hindi niya maipaliwanag. Parang may mga matang nakamasid sa kanya mula sa kagubatan sa paligid ng ilog. May takot siyang naramdaman sa isang bagay na hindi niya alam kung ano. Nagdesisyon si Kalel na umahon na at umuwi. Pero bago pa siya tuluyang makaalis sa ilog, ay may natanaw siyang isang anino sa gilid ng mga puno. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita niyang isang aswang ang nilalang na yon. Meron yung malahalimaw na itsura at ang katawan nun ay malaki. Hindi nakagalaw si Kalel sa labis na pagkabigla at takot. Wala siyang nagawa kundi titigan ang aswang na unti-unting lumalapit. Biglang sumugod ang aswang kay Kalel at akmang sasakmali na siya, ngunit nagulat siya nang tila may malakas na enerhiyang pumalibot sa kanya. Parang may isang puwersang hindi nakikita na pumigil sa aswang. Ilang beses pang sinubukan ng halimaw na atakihin si Kalel, ngunit hindi ito nagtagumpay na masaktan siya. Hanggang sa sumuko na ang aswang at mabilis na tumakbo papunta sa madilim na kagubatan. Mabilis na umahon si Kalel mula sa ilog at tumakbo siya pabalik sa kanilang bahay. Nang nakabalik na siya sa kanyang kwarto, ay doon lamang siya nakaramdam ng kaligtasan. Ngunit labis ang pagtataka niya kung bakit hindi siya nagawang saktan ng aswang at lahat ng pag-ataking ginawa nito ay hindi tumama sa kanya. Makalipas ang ilang araw, ay dumating na ang araw ng kaarawan ni Kalel. Kahit walang balak si Soledad na ipagdiwang ang kaarawan ni Kalel, ay masaya pa rin siya dahil para sa kanya ay isang malaking biyaya mula sa Diyos na buhay siya sa oras na yon. Ganun pa man, umasa pa rin si Kalel na kahit 1 kilo ng pansit ay ipaghahanda siya ng kanyang ate Soledad. Kaya nang magtungo si Soledad sa grocery store, ay hindi na nagdalawang isip pa si Kalel na kausapin si Soledad. Ate, birthday ko po ngayon. Wala akong pakialam. Hindi titigil ang mga tao sa pagbili dito sa tindahan, kaya magtrabaho ka. Baka po kasi pwede tayong maganda kahit konti lang po. Noong buhay pa po si Papa Romero, palagi po siya nagpapaluto ng masarap na pagkain. Wala na si Papa, kaya huwag ka nang umasa. Isa pa, wala akong pake sa birthday mo. Magtrabaho ka na lang at baka matuwa pa ako sa'yo. Sige po ate, salamat na lang po. Paawa ka pa dyan. Magtrabaho ka para may pakinabang ako sa'yo. Wala nang nagawa pa si Kalel kundi ang tumahimik at bumalik sa kanyang gawain. Nang umalis na si Soledad, ay naramdaman niya ang kirot sa kanyang dibdib. Habang nasa grocery store si Kalel, ay bigla niyang naalala si Conrado dahil sa pangako nitong regalo sa kanyang kaarawan. Yun na lamang ang inisip niya upang mas maging masaya siya sa araw na yon. Ngunit lumipas ang maghapon, walang nakitang Conrado si Kalel. Nagsimula na siyang mag-alala. Sa tuwing may pumapasok na tao ay palagi siyang umaasa na si Conrado yon, ngunit palagi rin siyang bigo. Hanggang sa sumapit na nga ang gabi, ilang minuto na lamang ay magsasarado na ng tindahan si Kalel. Doon niya na inisip na baka nakalimutan na ni Conrado na kaarawan niya. Ang totoo, walang pakialam si Kalel sa regalo ni Conrado. Nais niya lang makita si Conrado dahil alam niyang babatiin siya nito dahil kaarawan niya. Para man lang kahit isang tao ay merong bumati sa kanya. Dumating na ang oras para isarado ni Kalel ang grocery store sa gabing yun. Matapos niyang maikandado ang pinto ng tindahan, ay nabigla siya sa paglingon niya dahil nakita niya si Conrado na nakatayo sa likuran niya. Mang Conrado, kayo ho pala. Akala ko po kung sino kayo eh. Maligayang kaarawan, Kalel.
Siguro ay inakala mo na nakalimutan ko na pangako kong regalo sa'yo, no? Dahil maghapon akong hindi nagpunta rito. Pwes nagkakamali ka. Hindi pa tapos sa kaarawan mo. Kaya may habol ko pa ang regalo ko para sa'yo. Aaminin ko po na naisip ko nga po yan, Mang Conrado. Pero hindi po importante sa akin ang regalo. Malaking bagay na po sa akin na binati niyo po ako ngayon. Maraming salamat po. Pasensya ka na dahil may inasikaso lang ako kanina. Pero handa na akong ibigay ang regalo ko sa iyo, Khalil. Ano po ba yun? Nais ko na po talagang malaman eh. Kailangan mo munang sumama sa akin sa gubat dahil naroon ang regalo ko sa iyo. Natigilan ng sandali si Khalil at nilukob siya ng pagtataka. Ganun pa man ay nagtiwala pa rin siya kay Mang Conrado. At teka po, magpapaalam lang po ako kay Ate Soledad. Wag na! Alam mo namang hindi ka papayagan nun. Mabilis lang tayo, pangako. Hindi na nag-isip pa si Khalil at sumama na siya kay Mang Conrado. Napagtanto niya na tama ito. Malaki ang posibilidad na hindi siya payagan ng kanyang Ate Soledad. Naglakad na sina Khalil at Conrado patungo sa gubat. Sobrang tahimik ng paligid ng mga oras na yon. Oo nga pala, Mang Conrado. Bakit naman nasa gubat ang regalo mo? Malalaman mo rin pagdating natin doon. Mas lalong na-excite si Khalil dahil sa sagot ni Conrado. Habang naglalakad sila, ay tumagos sa balat ni Khalil ang lamig ng hangin ng gabing yun. Bigla siyang kinabahan sa isang bagay na hindi niya alam kung ano. Maya-maya pa ay narating na ni Khalil ang gubat. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa huminto si Mang Conrado sa isang malawak na bakanting lupa sa gitna ng gubat. Nandito na po ba tayo, Mang Conrado? Nasaan na po ang sinasabi niyong regalo? Hindi agad sumagot si Conrado. Nanatili itong nakatalikod kay Khalil. Matagal kong hinintay ang gabing ito, Khalil. Ano pong ibig niyong sabihin? Lagpas na ang edad mo sa 15, kaya wala na ang proteksyon mo laban sa akin. Teka po, hindi po kita naiintindihan eh. Hindi nakuha ni Khalil ang ibig sabihin ni Conrado. Marahang humarap si Conrado sa kanya at nagimbal siya nang magsimulang magbago ang anyo nito. Ang balat nito ay tila naging mas makapal at ang mga mata ay naging kulay pula. Ang mga ngipin nito ay naging matutulis. Hindi makapaniwala si Khalil nang mapagtanto niya na isang aswang pala si Mang Conrado. Doon niya rin nalaman na si Conrado rin ang aswang na umatake sa kanya sa ilog. Napaatras si Khalil habang marahang lumalapit si Conrado sa kanya. Agad siyang nakaramdam ng panganib. Sa tingin niya ay nilinlang siya nito upang sumama siya sa gubat at mukhang sa lugar na yun siya nito papatayin. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito, Khalil. Ngayon may sasagawa ko na matagal ko nang gustong gawin sa'yo. At yun ay ang patayin ka. Huminto sa pag-atras si Khalil. Hindi siya makagalaw. Nang akmang susugod na si Conrado sa kanya, ay doon lang bumalik ang kamalayan ni Khalil. Mabilis siyang tumakbo palayo kahit hindi niya alam ang daan palabas ng gubat. Ang tanging nasa utak niya ay ang makaligtas sa aswang na humahabol sa kanya. Mabilis ang bawat hakbang ni Khalil. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso niya na parang sasabog na sa anumang sandali. Tumigil siya sa ilalim ng isang malaking puno para makapagpahinga. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring manatili doon ng matagal. Maya-maya pa ay narinig na niya ang yabag ni Conrado. Papalapit na yon ng papalapit sa kanya. Hindi ka makakatakas, Khalil. Sisiguraduhin ko na sa gabing ito ay mapapatay na kita. Luminga-linga si Khalil upang maghanap ng anumang bagay na maaaring magamit para ipagtanggol ang sarili. Ngunit wala siyang nakita. Napansin niya ang isang makapal na halaman sa kanyang unahan. Tumakbo siya roon at doon niya pinili na magtago. Ngunit bago pa siya makarating sa may halaman, ay humarang na si Conrado sa kanya.
Nagtama ang mga mata nila. Nakita niya na seryoso ang aswang sa sinabi nitong papatayin siya. Bakit niyo po ako gustong patayin? Wala po akong kasalanan sa inyo. Itinuring po kitang isang kaibigan. Ikaw lang ang nag-iisip na magkaibigan tayo, Kalel. Dahil sabik ka sa pagmamahal. At oo nga pala, ito ang regalo ko sa'yo. Ang kamatayan mo! Dahan-dahang umatras si Kalel. Hindi niya gustong mamatay. Hindi pa siya pwedeng mamatay. At sa isang iglap, muling tumakbo si Kalel. Ngunit mas mabilis si Conrado sa kanya, kaya muli itong lumitaw sa harapan niya. Maawa ka! Maawa ka, Mang Conrado! Huwag mo akong papatayin! Ayoko pang maiwan si Ate Soledad. Siya lang ang pamilya ko. Sa tingin mo ba ay pagluluksa ka ni Soledad kapag nawala ka? Magiging masaya pa yun kapag pinatay kita. Kalel, alam mo ba kung bakit kailangan kitang patayin? Yun ay dahil kailangan kong iligtas ang sarili ko at ang lahi naming mga aswang. Malakas na umangil si Conrado na naging dahilan para mas lalong matakot si Kalel. Susugod na sana si Conrado kay Kalel, ngunit biglang lumiwanag ang paligid. Lumitaw sa harapan ni Conrado ang isang babae at lalaki na may kakaibang kasuotan. Nagliliwanag ang katawan ng dalawa. Ang lalaki ay merong mahabang puting buhok, habang ang babae naman ay may mga hindi pangkaraniwang bulaklak sa buhok nito na halos sumayad na sa lupa sa sobrang haba. Nagtaka si Kalel kung sino ang babae at lalaki na yon. Pero nang sandaling yon ay nakaramdam siya ng kaligtasan sa presensya ng dalawa. Agad na inatake ng lalaki si Conrado gamit ang liwanag sa mga kamay nito. Nang tamaan ng tila bolang enerhiya si Conrado ay napaatras ito. Baka sa mukha ng aswang ang sakit. Nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng mahiwagang lalaki at kay Conrado. Mabilis na umiwas si Conrado sa pag-atake ng lalaki, hanggang sa tila hindi na kinaya pa ni Conrado ang makipaglaban at mas pinili nito ang umatras at tumakas. Nang wala na si Conrado ay humarap ang lalaki kay Kalel. May kakaibang naramdaman si Kalel habang nakatingin siya sa lalaki. Pakiramdam niya ay kilala niya yon, ngunit hindi niya matandaan kung saan niya ito nakita. Hanggang sa naalala ni Kalel ang panaginip niya na isang lalaki ang nagbigay sa kanya ng kumot. Natatandaan na kita! Ikaw yung nagpakita sa panaginip ko. Ikaw din ang nakita kong nakatingin sa akin doon sa ilog. Tama ka. Tama ka, Kalel. Ako si Amaro at siya naman ang aking ina na si Hiraya. Kami ang mga engkanto at engkantada na naninirahan dito sa kagubatan. Hindi makapaniwala si Kalel sa kanyang narinig. Hindi niya akalain na totoo ang mga ganoong nilalang. Ang buong akala niya ay kwento-kwentong barbero lamang ang mga engkantado at engkantada. Nasaktan ka ba ni Conrado? Kumusta ang lagay mo, Kalel? Ayos lang naman po ako. Maraming salamat po sa pagliligtas niyo sa buhay ko. Akala ko po talaga katapusan ko na. Tahimik na napatingin si Kalel kay Amaro. Kung ano ang dahilan nito, kung bakit siya nito iniligtas, ay wala pa siyang ideya. Naglakad si Amaro papalapit kay Kalel. Kailangan mo nang malaman ang buong katotohanan, Kalel. Hindi pangkaraniwang aswang si Conrado. Siya ang pinuno ng isang lahi ng mga aswang na matagal nang nagbibigay ng takot dito sa San Andres. Wala silang ibang nais, kundi ang iyong kamatayan. Pero bakit nila ako gustong patayin? Ano ang kinalaman ko sa kanila? Ano ang kasalanan ko sa kanila? Dahil ikaw ang itinakdang uubos sa kanilang lahi. Nung sanggol ka pa lamang, ay nalaman ni Conrado na ikaw ang magdadala ng pagkagunaw sa mga aswang na pinamumunuan niya. At yun ang dahilan kung bakit nais kanyang mawala. Sandali lang. Sa tingin ko po ay nagkakamali kayo. Hindi ko po kayang ubusin ang lahi ng mga aswang. Isa lang po akong normal na bata. Wala po akong kapangyarihan. Takot nga po ako sa mga aswang kaya imposible talaga na ako po ang sanggol na yun.
Maniwala ka, Kalel. Hindi ka isang normal na bata. Ikaw ay kalahating aswang at kalahating engkantado. Ang dugo ng iyong ina ay nagmula sa lahi ni Conrado, ngunit ang kapangyarihan ng iyong ama ay mula sa aming mga engkantado. Paano po nangyari yun? Naguguluhan po ko. Ibig sabihin, isa rin po akong aswang? Hindi lang aswang, kundi isa ring engkantado. Matagal nang nagtatangka si Conrado at ang kanyang lahi na mamuno sa maraming lugar. Ang iyong ina, si Milagros, ay anak ni Conrado. Nang malaman ni Conrado na ikaw ang uubos sa kanila, ay ninais niyang patayin ka. Sanggol ka pa lang, ay gusto niya na yung gawin sa'yo, Kalel. Meron pa po akong ipinagtataka. Bakit hindi ako napatay ni Conrado sa ilog? Hindi man lang niya po ako nasaktan, tapos may sinabi siya kanina na nawala na ang proteksyon ko. Ano pong ibig sabihin nun? Yun ay dahil sa proteksyong ibinigay sa iyo ng aking ina na si Hiraya. Ginamit niya ang malaking bahagi ng kanyang kapangyarihan upang bigyan ka ng proteksyon mula kay Conrado at sa iba pang mga aswang. Ngunit may hangganan ng proteksyon na yon, Kalel. Ang proteksyon na yon ay hanggang sa iyong 15 taon lamang. At ngayong lampas ka na sa edad na yon. At wala na ang proteksyon sa iyo ng aking ina, ay kailangan mong maging maingat, Kalel. Dahil ang mga aswang, lalo na si Conrado, ay gagawin ang lahat para mapatay ka. Hindi na nila palalampasin ang pagkakataong ito na may kakayahan na silang saktan ka. Kaya pala, hindi niya ako napatay nun. Maraming salamat po, Diwatang Hiraya, sa proteksyon niyo po. Kung wala po yun, malamang ay wala na po ako ngayon. Nakangiting tumango si Hiraya kay Kalel. Ang nanay ko, sino siya? Nasaan po siya, Mang Amaro? Ang iyong ina ay si Milagros. Wala na siya, kaya imposibleng makita mo pa siya. Pinatay siya ng mga alagad ni Conrado. Pinilit niyang protektahan ka hanggang sa huli. Ngunit namatay siya habang pinoprotektahan ka niya. Namatay siya para iligtas ka, Kalel. At lahat ng yon ay nangyari dito mismo sa San Andres. Nang marinig yon ni Kalel, ay tuluyang bumigay si Kalel. Nagsimulang mangilid ang kanyang luha. Hindi niya inasahan na ganoon kagulo at kadilim ang kanyang pagkatao. Kaya pala ako dinala ng tadhana pabalik dito sa San Andres. Kaya pala parang pamilyar sa akin ang lugar na ito. Dahil ang totoo ay dito ako'y sinilang. Oo, tama ka, Kalel. Ang lugar na ito, ang sentro ng lahat. Dito nagsimula ang iyong kwento at dito rin matatapos. Ngunit hindi mo ito kayang haraping mag-isa, Kalel. Kailangan mo ng lakas ng iyong lahi bilang engkantado at ang tapang ng iyong puso bilang ang dating sanggol na tatapos sa kasamaan ni Conrado. Kung ganon, ano pong dapat kong gawin, Mang Amaro? Kailangan mong tuklasin ang nakatagong kapangyarihan sa iyong sarili. Nasa dugo mo ang lakas ng isang engkantado at bilis ng isang aswang. Kailangan mong malaman kung paano balansin ang mga ito at ikaw lamang ang makakagawa nun. Oo nga pala, Kalel. Kung yung nais ay maaari ka naming dalin sa libingan ni Milagros, ang iyong ina. Opo, Mang Amaro. Kahit libingan man lang niya po ay gusto kong makita. Gusto ko lang po magpasalamat sa kanya dahil ibinuwis niya po ang sarili niyang buhay para po sa akin. Kung ganon, ay dadaling ka na namin sa kanya, Kalel. Hinawakan si Kalel ni Amaro sa balikat at sa isang iglap ay naglaho silang dalawa kasama si Hiraya. Pakiramdam ni Kalel ay may napakalakas na puwersang humigop sa kanya at hindi niya namalayan na nasa ibang parte na sila ng kagubatan. Luminga si Kalel sa paligid. Malamig ang hangin at tahimik ang kapaligiran. Nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan sa lugar na yon. Agad niyang napansin ang isang malaking puno sa kanilang harapan. Napakayabong ng mga dahon nun. Dumagdag pa sa ganda ng puno ang mangilang-ngilang kulay rosas ng dahon
na humahalo sa mas maraming berdeng dahon. Sa buong buhay niya ay noon lamang siya nakakita ng ganoong klase ng puno. Sa ilalim ng punong yan nakalibing ang iyong ina, Kalel. Napalunok si Kalel. Lumapit siya sa may puno at dahan-dahan niyang hinawakan ang sanganon. Pumikit siya at may imahe ng isang babae siyang nakita sa kanyang isip. Isang babae na may karga na sanggol habang ipinaghihili siya. Sa pagbukas ng mga mata ni Kalel ay walang tigil ang pag-ahos ng kanyang luha. Nakita ko siya. Nakita ko ang nanay ko. Napahagulgol ng iyak si Kalel. Niyakap niya ang puno na parabang yun ang kanyang ina. Nay, maraming salamat po sa pagliligtas mo sa buhay ko. Hindi man kita nakita, ay mahal na mahal po kita. Tahimik lang sina Amaro at Hiraya sa likod ni Kalel. Hinayaan siya ng dalawa na ilabas ang lahat ng emosyon na meron siya ng sandaling yon. Nang humupa na ang emosyon ni Kalel, ay inalis na niya ang pagkakayakap sa puno at pinunasan ang kanyang luha. Huminga siya ng malalim bago humarap kina Amaro at Hiraya. Ang ama mo ang nagtanim ng puno na yan. Yun ay upang magkaroon ng palatandaan kung saan nakahimlay ang labi ng iyong ina, Kalel. Mang Amaro, ang ama ko nga po pala. Nasaan siya? Patay na rin po ba siya kagaya ng aking ina? Hindi agad nakasagot si Amaro. Tumingin ito kay Kalel na tila may pag-aalinlangan. Tumingin si Amaro kay Hiraya. Napansin ni Kalel na parang nag-usap ang dalawa sa pamamagitan ng mata. Muling tumingin si Amaro kay Kalel at sa pagkakataon na yon ay nakangiti ito ng bahagya. Huwag kang mag-alala, Kalel, dahil buhay pa ang iyong ama. Sa ngayon ay nandoon siya sa ating kaharian. Nakiusap siya sa amin na tulungan ka, kaya nandito kami ngayon kasama ka. Gusto ko po siya makita, Mang Amaro. Gusto ko po makilala ang aking ama. Makikilala mo rin ang iyong ama, Kalel. Ngunit hindi pa ngayon. Kailangan muna nating siguraduhin na ligtas tayong lahat. Mangyayari lamang yon kapag patay na si Conrado. Hindi po ba'y meron kayong pangyarihan? Baka pwede pong gamitin niyo yun para makita ko si tatay. Kahit sandali lang naman po. Nakikiusap po ako sa inyo. Hindi pa posible, Kalel. Ngunit pangako, sa sandaling matupad mo ang nasa propesiya, ay makikita mo na ang iyong ama. Kailangan mong patayin si Conrado at ang buong lahi niya para mangyari yon. Nang muling marinig ni Kalel ang pangalan ni Conrado, ay unti-unting nabuhay ang galit sa kanyang puso. Ang galit na yon ay para sa pagkawala ng kanyang ina. Ipaghihiganti ko ang pagkamatay ng nanay ko. Hindi ako papayag na magtagumpay si Conrado at ang mga alagad niya. Ngunit matapos yung sabihin ni Kalel, ay biglang bumalik ang takot sa puso niya. Napayuko si Kalel at nagkaroon siya ng duda sa kanyang sarili. Pakiramdam niya ay wala siyang kakayahan na tuparin ang propesiya na siya ang uubos sa lahi nila Conrado. Bakit tila malungkot ka, Kalel? Ano ang iyong iniisip? Nagdududa po kasi ako kung ako ba talaga ang makakatalo kina Conrado. Pakiramdam ko po ay hindi po ako ganun kalakas. Magtiwala ka lamang sa sarili mo, Kalel. Nasa ustong edad ka na, kaya asahan mo magiging mabilis ang paglabas ng iyong kapangyarihan. Nasa dugo mo ang lakas ng mga engkantado at ang bilis ng isang aswang. Pero sa ngayon, ay mas makabubuti na sumama ka sa amin. May ligtas na lugar sa kagubatan kung saan maaari ka magtago at maghanda para sa laban mo kina Conrado. Teka lang po, hindi ko po kayang iwanan mag-isa ang Ate Soledad ko. May mga aswang po na sumasalakay sa San Andres at kailangan niya po ako. Nauunawaan ko. Pero tandaan mo, Kalel, ang laban na ito ay hindi madali. Kailangan mo maging handa kapag nakaharap mo na si Conrado. Tatandaan ko po ang lahat ng sinabi niyo. Pero gusto ko na pong bumalik sa bahay namin. Masusunod ang iyong nais, Kalel. Muling hinawakan ni Amaro sa balikat si Kalel
at naglaho silang dalawa. Sa bilis ng pangyayari ay nagulat na lang si Khalil na nasa harapan na siya ng bahay ni Ate Soledad niya. Ubuksan na sana ni Khalil ang pinto nang bigla siyang niyakap ni Amaro ng mahigpit. Hindi inasahan ni Khalil ang yakap na yon, ngunit may naramdaman siyang kakaiba habang yakap siya ni Amaro. Tila magkakonekta ang kanilang mga puso. Sigurado ako, Khalil, na sobrang ipinagmamalaki ka ng iyong ama. Humawala na si Amaro sa pagkakayakap kay Khalil. Ngumiti naman si Khalil at nagpasalamat kay Amaro bago siya tuluyang pumasok sa bahay ni Soledad. Sa mga lumipas na araw ay walang ibang inisip si Khalil kundi ang mga natuklasan niya sa kanyang sarili. Mahirap pa ring paniwalaan ang lahat, ngunit kahit paano ay napagdugtong-dugtong na niya ang mga nangyari, kaya malaking parte ng isip niya ang naniwala sa mga sinabi ni Amaro. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Khalil, ay nagising siya sa malakas na pagsigaw ni Soledad mula sa silid nito. Humingi yun ng tulong at naramdaman niya ang takot sa boses nito. Agad na bumangon si Khalil at mabilis siyang lumabas ng kanyang kwarto. Tumakbo siya papunta sa silid ni Soledad. Pagpasok niya, ay nakita niya si Soledad na takot na nasa isang sulok. Nasa harapan nito ang 3 aswang. Mabilis na tumakbo si Khalil patungo sa kusina at kumuha ng isang kutsilyo. Puno ng determinasyon ang kanyang puso na iligtas si Soledad. Hindi siya papayag na saktan ng mga aswang na yon ang kanyang ate Soledad. Bumalik siya sa kwarto ni Soledad upang tulungan ito. Lumayo kayo sa ate ko! Khalil! Tulungan mo ako! Bilisan mo! Sinugod ni Khalil ang pinakamalapit na aswang. Subalit bago pa niya maibaon ng kutsilyo sa dibdib nito, ay mabilis na umatras ang aswang. Hinila siya ng isa pang aswang mula sa likod. Nabitiwan ni Khalil ang kutsilyo at napasandal siya sa pader. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Ang takot niya ay nahaluan ng kagustuhan na mailigtas si Soledad. Marahan siyang tumayo at naramdaman niya ang kakaibang enerhiya na dumaloy sa buo niyang katawan. Hanggang sa naramdaman ni Khalil ang pagbabago sa kanyang itsura. Nang makita niya ang kanyang mga kamay, ay nagulantang siya dahil meron yung puting liwanag. Dahil sa kakaibang lakas na nararamdaman ni Khalil, ay hindi na siya nagkaroon ng alinlangan. Muli siyang umatake sa mga aswang. Sinunggaban niya ang isang aswang at walang kahirap-hirap niya yung nabuhat at naitapon ng malakas sa sahig. Agad niyang hinarap ang 2 pang aswang. Sinuntok niya ang isa sa muka at habang ang isa naman ay sinikmuraan niya. Nagtipon-tipon ang mga aswang malapit sa nakabukas na pinto. Umangil ang mga yon na parabang hindi makapaniwala sa lakas na ipinakita ni Khalil. Biglang tumakbo ang mga aswang palabas ng kwarto. Nakahinga ng malalim si Khalil nang masiguro niya na wala na ang mga aswang. Akmang lalapit sana siya kay Soledad, ngunit bigla itong sumigaw ng napakalakas. Lumayo ka sa akin, Khalil! Huwag kang lalapit! Mabilis na kinuha ni Soledad ang kutsilyong nabitiwan ni Khalil. Nanginginig ang mga kamay na itinutok niya yon kay Khalil. Labis ang pagtataka ni Khalil kung bakit natakot si Soledad sa kanya. Ate, wala na mga aswang. Hindi mo na kailangan matakot. Huwag kang lalapit! Papatayin talaga kita! Napaatras si Khalil. Hindi sinasadya na napalingon si Khalil sa salamin na nakasabit sa dingding. Nagulat siya nang malaman na nasaan yung aswang siya. Matulis ang kanyang mga ngipin at kuko. Madilim ang kanyang mga mata at ang buong itsura niya ay parang isang nakakatakot na halimaw. Ate, hindi ka dapat matakot sa akin. Hindi kita sasaktan. Ako pa rin to, si Khalil. Walang iya ka! Kaya pala puro kamalasan ang dala mo kasi isa kang aswang! Tulong! Tulungan niyo ako! May aswang! Tulong! Natataranta si Khalil sa pagsigaw ni Soledad.
Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Alam niya na kapag may mga tao na dumating doon, ay malaki ang posibilidad na saktan at patayin siya ng mga ito. Naghari ang takot sa puso ni Khalil, kaya mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay. Hindi na siya nag-isip at wala na siyang pakialam kung saan siya patungo. Tumakbo si Khalil patungo sa kagubatan. Hindi niya alam kung bakit doon siya dinala ng kanyang mga paa. Ngunit napagtanto niya na mas mabuti na nasa kagubatan siya magtungo dahil mas madali siyang makakapagtago roon. Tumakbo ng tumakbo si Khalil hanggang sa napahinto siya nang makita ang malaking puno kung saan nakalibing ang kanyang ina. Napatingin si Khalil sa kanyang mga kamay. Hindi pa rin siya makapaniwala na nasaan yung aswang siya ng sandaling yun. Ayoko nito! Gusto kong maging tao ulit! Bumalik sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Amaro. Sa pagkakataon na yun, ay tuluyan nang naniwala si Khalil kay Amaro. Totoo nga na meron siyang dugong aswang at engkantado. Sa gitna ng pagkalito ni Khalil, ay biglang lumitaw si Amaro mula sa likod ng malaking puno. Agad na lumapit si Khalil kay Amaro at mahigpit itong niyakap. Mang Amaro, natatakot ako. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Paano ako babalik sa pagiging tao? Kailangan mo lang isipin na tao ka, Khalil. Kapag ginawa mo yun, babalik ka na sa dati mong anyo. Umatras si Khalil upang subukan ang sinabi ni Amaro. Pumikit siya at pilit na nilabanan ang takot. Inisip niya na magiging tao siya hanggang sa naramdaman niya ang unti-unting pagkawala ng kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Huminga siya ng malalim at pilit inalis ang lahat ng negatibong emosyon sa kanyang dibdib. Makalipas ang ilang sandali, naramdaman ni Khalil na bumabalik na siya sa pagiging tao. Makalipas ang ilang sandali, ay tuluyan na siyang naging tao at nawala na ang bakas ng pagiging aswang sa kanyang itsura. Ang galing! Paano ko po nagawa yun? Dahil yun ang sinabi ng iyong puso at isip, Khalil. Hindi mo pa ganap na kontrolado ang kapangyarihan mo. Kaya kapag nakaramdam ka ng sobrang galit o takot, ay lalabas ang pagiging aswang at engkantado mo. Maraming salamat po sa inyo, Mang Amaro. Noon ay may konti po akong duda sa mga sinabi nyo. Pero nang dahil po sa nangyari ngayon, ay talagang naniniwala na ako na may dugong aswang at engkantado nga po ako. Kung hindi pa ako natakot at nagalit kanina dahil aatakin ng mga aswang si Ate Soledad, ay hindi pa sana ako magiging aswang. Marami ka pang kayang gawin, Khalil. Higit pa sa inaakala mo. Napakalakas ng kapangyarihan mo, Khalil. Higit pa kay Conrado. Ang dugong dumadaloy sa iyo ay isang natatanging dugo. Pinagsamang aswang at engkantado. Kaya ikaw ang napili upang umubos sa lahi ni na Conrado. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, ay napansin ni Khalil na biglang natigilan si Amaro. Nakita niya sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Bakit po, Mang Amaro? May problema po ba? Nararamdaman ko. Umaatake na sina Conrado at ang mga aswang sa San Andres. Ano po? Si Ate Soledad, baka mapahamak siya. Kailangan natin silang tulungan. Hindi po pwede mapahamak siya. Khalil, marahil ay ito na ang sandali na kailangan mo nang patayin si Conrado at ang lahat ng alagad niya. Hindi ko inakala na ganito kabilis itong mangyayari. Pero wala ka na magagawa, kundi ang harapin sila. Hindi ko po alam kung kaya kong labanan sina Conrado. Nakalaan sa iyo ang tungkuling ito, Khalil. Maniwala ka sa iyong sarili. Ikaw ang nakatakda upang tapusin ang lahi ni Conrado. Ang totoo po, hindi ko po alam kung ano po ang gagawin ko. Hindi ko pa po alam kung paano kontrolin ang aking kapangyarihan. Ang kapangyarihan mo ay nasa dugo mo na. Kailangan mo lang yung ilabas at gamitin at ang buong potensyal nun. At tandaan mo, ikaw lamang ang may kakayahan na ubusin ang lahi ni Conrado dahil ikaw ang sanggol na noon na sinasabi sa propesiya na gagawa nun. At kapag natapos mo ang misyon na ito, pinapangako ko, Khalil, na ipakikilala ko na sa iyo
ang iyong ama. Napalunok si Kalel. Alam niyang sa sandaling yon ay hindi siya pwedeng magpatalo sa takot. Kailangan niyang protektahan ang buong San Andres, lalo na ang kanyang ate Soledad. Pero kung meron mang nagtutulak kay Kalel upang magkaroon ng lakas ng loob, ayon ang sinabi ni Amaro tungkol sa kanyang ama. Nais niya na yung makita at makasama. Maya-maya pa ay buong tapang na tumango si Kalel. Andaan na ako, Mang Amaro. Haharapin ko na po sina Conrado at uubusin ko po silang lahat. Magaling, Kalel. Ganyan nga. Alam kong kaya mo. Maniwala ka sa iyong lakas at sa kapangyarihang nasa loob mo. Ito na ang oras para isakatuparan mo ang propesiya. Kalel, ikaw ang uubos sa lahi ng mga aswang. Pero, maaari mo ba akong tulungan sa pakikipaglaban, Mang Amaro? Sa tingin ko ay hindi, Kalel. Malinaw ang sinabi sa propesiya na tanging ikaw lang ang dapat na humarap at umubos kina Conrado. Maaaring maiba ang mangyayari at hindi maging pabor sa atin ang lahat kapag nakialam ako o ang ibang engkantado. Ngunit nasa paligid mo lang kami, Kalel, upang bantayan ka. Kung dumating ang oras na hindi mo na kaya, ay hindi ka namin maaaring pabayaan. Pero kailangan mo ring maniwala sa sarili mong kakayahan, Kalel. Tumango si Kalel, bagamat nanatili ang kaba sa kanyang dibdib. Unti-unti niyang naramdaman ang tiwala sa sarili na pinukaw ni Amaro. Pinaniwalaan niya na yun na ang panahon upang isakatuparan ang propesiya. Kailangan niyang harapin si Conrado at siya lamang ang makakagawa nun. Nilakasan ni Kalel ang kanyang loob. Huminga siya ng malalim at pumikit. Naramdaman niya ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa loob ng kanyang katawan. Naramdaman niya ang init na pumuno sa kanyang mga ugat. At sa isang iglap, nawala siya sa harapan ni Amaro. Nakarating si Kalel sa San Andres sa isang kisap mata. Nang hilakbot siya sa tagpong sumalubong sa kanya, nakita niya ang mga aswang na walang awang sumasalakay at pinapatay ang mga tao. Marami na ang mga taong nakahandusay sa lupa. Ang iba ay sugatan, habang ang iba ay wala ng buhay. Kanya-kanya ng takbo ang mga tao upang takasan ang mga nakakakilabot at mababangis na mga aswang. Hinanap ng mata ni Kalel si Conrado at nakita niya tong nakatayo sa hindi kalayuan. Malakas yung tumatawa na akala mo ay isang hari na nag-uutos sa mga alagad nito. Napakasaya nito habang pinapanood ang pagkamatay ng mga tao sa kamay ng mga alagad nitong aswang. Tila naramdaman ni Conrado ang presensya ni Kalel. Lumingon yun at naglaban ang kanilang mga mata. Lumapit si Conrado kay Kalel na may malaking ngisi sa labi. Akala ko ay hindi ka na darating, Kalel. Sigurado kung alam mo na ngayon ang totoo tungkol sa iyong sarili. Ngunit huwag kang maging kampante. Alam ko na hindi mo pagganap na natutuklasan ang iyong tunay na kapangyarihan. Isang maling desisyon na inarap mo kagad ako ng ganito kaaga. Hindi lang ang tungkol sa sarili ko na tuklasan ko, Conrado. Alam ko na ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng aking ina. Wala kang puso. Sarili mong anak at apo ay handa mong isugal ang buhay para sa pansarili mong kapakanan. Masisisi mo ba ako, Kalel? Sa tingin mo ba ay papayag ako na maubos ang aking lahi? Ang lahi na matagal ko nang pinaghaharian? Sisiguraduhin ko na magkakaroon ng katuparan na nasa propesiya sa gabing ito. Papatayin kita, Conrado! Papatayin kita! Nanginig si Kalel at sumiklab ang galit sa kanyang puso. Bigla siyang sumigaw at sa isang iglap ay nagbago ang kanyang anyo. Mula sa pagiging tao ay naging aswang si Kalel, pero bakas pa rin sa kanyang anyo ang pagiging engkantado dahil bahagyang nagliliwanag ang buo niyang katawan. Mabilis na sumugod si Kalel kay Conrado. Ginamit niya ang bilis at lakas na taglay ng isang pagiging aswang. Natamaan si Conrado sa mukha ng malakas na suntok ni Kalel. Tumilapon ito at sumadsad sa lupa. Nagulat si Conrado. Tumayo ito na may bahid ng dugo sa labi.
Mas lalong nagkaroon ng lakas ng loob si Khalil na lumaban nang magawa niyang saktan si Conrado. Mabilis na sumugod si Conrado at tinangkang sakmalin si Khalil, ngunit dahil sa bilis ni Khalil ay madali niya yung naiwasan. Gumanti si Khalil ng mga suntok at sipa at lahat ng yun ay tumama kay Conrado. Mas naging matindi ang pag-atake ni Khalil. Sinalubong ni Conrado ang bawat suntok ni Khalil. Nagpatuloy ang kanilang laban at tila walang nais na sumuko sa dalawa. Ramdam ni Khalil ang malakas na kapangyarihan na unti-unti nang lumalabas sa kanyang katawan. Hindi siya nakakaramdam ng pagod dahil ang tanging nasa isip niya lamang ng mga sandaling yun ay ang matalo si Conrado. Nagsalubong ang mga kamao ni Khalil at Conrado. Itinulak nila ang isa't isa gamit ang kanilang kamao at parehas silang tumilapon paatras. Sumugod si Conrado at sa pagkakataon na yon ay hindi naging handa si Khalil. Bumaon sa tagiliran niya ang matutulis na kuko ni Conrado. Napaluhod siya sa lupa at naramdaman niya ang paggapang ng sakit mula sa kanyang sugat. Malakas na tumawa si Conrado. Ano ito? Ito ba ang sinasabi ng propesiya na uubos sa lahi naming mga aswang? Ito ang tatandaan mo, Khalil. Hindi sapat ang kapangyarihan mo para tapusin ang aming lahi. Patuloy si Conrado habang unti-unti itong lumalapit kay Khalil. Kahit ramdam ni Khalil ang sakit ng sugat niya, ay hindi niya yun hinayaan na maging dahilan para sumuko siya. Marahang tumayo si Khalil, mas lalong nag-apoy ang determinasyon niya na talunin si Conrado. Napatingala siya sa langit at nag-focus siya sa kapangyarihang nasa loob ng kanyang katawan. Naniwala siya na meron pa siyang ilalabas hanggang sa sumigaw siya ng malakas. Nagkaroon ng nakakasilaw na liwanag ang mga kamay ni Khalil. Nakita niya ang takot sa mukha ni Conrado, kaya napahinto ito sa paglapit sa kanya. Nang mawala ang liwanag sa mga kamay ni Khalil, ay meron na siyang hawak na matalim at makintab na espada. Ang hugis nun ay parang isang sinaunang sandata. Agad na sinugod ni Khalil si Conrado. Mas naging mabilis ang galawan niya. Nagkukumawala ang lakas at kapangyarihan niya. Bumaon ang talim ng espada ni Khalil sa balikat ni Conrado. Ipinagdiinin niya yon hanggang sa tuluyang naputol ang braso ni Conrado. Napasigaw sa labis na sakit si Conrado. Bakas sa mukha nito na hindi ito makapaniwala sa ginawa ni Khalil. Katapusan mo na ngayon, Conrado! Hindi! Hindi ako makakapayag! Hindi mo ako mapapatay! Sumugod ulit si Conrado. Desperado na itong mapatay si Khalil, kaya mas naging madali para kay Khalil na basahin ang susunod na galaw nito. Sa bawat pag-atake ni Conrado ay sinasalubong yun ng espada ni Khalil. Makailang beses na tumama ang talim ng espada sa iba't ibang parte ng katawan ni Conrado. Unti-unting nawala ang lakas at bilis ni Conrado. At sa wakas, sa isang mabilis na galaw ni Khalil, ay bumaon sa dibdib ni Conrado ang espada. Siniguro niya na tinamaan niya ang puso ni Conrado. Ibinaon ni Khalil ang espada hanggang sa tumagos ang dulo nun sa likod ng pinuno ng mga aswang. Natigilan si Conrado. Napaluhod ito nang hugutin ni Khalil ang espada sa katawan nito. Hinigpitan palalo ni Khalil ang pagkakahawak sa espada. Umikot siya at tinaga niya ang leeg ni Conrado gamit ang espada. Humiwalay ang ulo ni Conrado sa katawan nito at tumalsik sa malayo. Bumagsak sa lupa ang katawan ni Conrado, habang si Khalil naman ay habol ang paghinga. Pero alam ni Khalil na hindi pa tapos ang lahat. Nang makita ng mga alagad ni Conrado ang pagkamatay ng pinuno ng mga ito, ay sabay-sabay na sumugod ang mga yon kay Khalil. Mas lalo pang ginanahan si Khalil. Sinalubong niya ang lahat ng aswang na nagtatangkang umatake sa kanya. Mas lalong naging mabilis ang galaw ni Khalil. Sa tulong ng kanyang espada, ay mabilis niyang napatay ang lahat ng aswang. Siniguro niya na walang natira
sa mga yon. Nang maubos na ang mga aswang sa San Andres, ay pinalibutan si Kalel ng mga tao at pinalakpakan siya ng mga yon. Lahat ay humanga sa tapang at galing sa pakikipaglaban na ipinakita ni Kalel. Wala nang pakialam ang mga tao sa itsura ni Kalel kahit pa nasaan yung aswang siya, dahil nakikita siya ng lahat bilang isang bayani na iniligtas ang buong San Andres mula sa mga aswang. Napangiti si Kalel. Hindi niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman niya ng sandaling yon, dahil sa wakas ay tapos na ang lahat. Natupad niya ang propesiya. Siya nga talaga ang sanggol na itinakda noon na uubos sa lahi ng mga aswang. Lumapit si Soledad kay Kalel. Umiiyak ito at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Hinawakan nito ang mga kamay niya. Kalel, patawarin mo ko. Alam ko mali ang naging trato ko sa'yo simula nung mawala ang papa natin. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Patawarin mo ko kung hinusgahan agad kita. Matagal na po kitang pinatawad, Ate Soledad. Naiintindihan kita. Hindi naging madali ang lahat simula nung mamatay si Papa. Alam ko na naghanap ka lang noon ng masisisi. Mahal na mahal kita, Ate Soledad. Mahigpit na niyakap ni Soledad si Kalel. Ramdam ni Kalel ang init ng yakap ng kanyang ate. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil natapos na ang puot ni Soledad sa kanya. Maya-maya lang ay lumitaw sina Amaro at Hiraya sa tabi ni Kalel. Hinawakan ni Amaro ang balikat ni Kalel at magkakasama silang naglaho sa gitna ng mga tao. Napunta sina Kalel, Amaro at Hiraya sa gitna ng kagubatan. Namangha si Kalel nang malaman niya na maraming engkantado at engkantada ang nakapalibot sa kanilang tatlo. Lahat ay nakangiti sa kanya. Makinig kayong lahat. Narito sa inyong harapan ang aking anak na si Kalel. Nais kong ipaalam sa inyo na nagtagumpay siya sa pagtupad ng propesiya. Wala na si Conrado at ang mga aswang na tagasunod niya. Tapos na ang kasamaan ni Conrado. Apo, tama po ba ang narinig ko? Tinawag niyo po akong anak? Ikaw po ang aking tatay? Oo, Kalel. Ako ang iyong ama. Itinago muna namin sa iyo ang katotohanan upang ikaw ay magtagumpay sa iyong misyon laban kay Conrado. Para magkaroon ka ng layunin na kapag natalo mo si Conrado, ay makikilala mo ang iyong ama. Ngunit ngayon, anak, nandito na ako sa harapan mo at labis kitang ipinagmamalaki. Napaluwa si Kalel sa kanyang narinig. Niyakap niya ng mahigpit si Amaro na parang isa siyang bata na natagpuang muli ang kanyang tahanan. Matapos ang mahabang yakap ay masayang ngumiti si Kalel kay Amaro. Tay, ngayong tapos na po ang aking misyon. Pwede na ba ako sumama sa inyo sa kaharian nyo? Para palagi po tayo magkasama. Bumakas ang lungkot sa mukha ni Amaro. Ikinalulungkot ko, Kalel. Ngunit hindi maaari. Pero bakit po? Yun ay sa dahilan na may dugong aswang ka pa rin. Ang mundo ng mga engkantado ay hindi para sa iyo. Hindi ka mabubuhay sa mundo nating mga engkantado, anak. Ang buhay mo ay nasa mundo ng mga tao. Dito ka nabibilang. Ngunit nangangako ko sa iyo. Lagi ako magbabantay sa iyo, anak. Isa pa, kahit anong oras o araw ay maaari pa rin tayo magkita at magkasama. Tawagin mo lang ang aking pangalan at darating kagad ako, aking anak. Napatango si Kalel at mabilis niyang naintindihan ang lahat. Matapos ipagbunyi ng mga engkantado at engkantada ang tagumpay ni Kalel, ay muling bumalik si Kalel sa San Andres. Sa bahay pa rin ni Soledad siya nanirahan, ngunit naging maganda na ang pagtrato ni Soledad sa kanya. Alam ni Kalel na napagtanto na ni Soledad na hindi puro kamalasan ang dala niya,
nung tinalo niya ang lahat ng aswang na umatake sa San Andres. Dahil ang totoo, pag-asa at lakas ng loob na muling magsimula matapos ang dilubyo ang daladala ni Khalil. Sa kabila ng pagbabalik ng kapayapaan sa San Andres, ay patuloy pa rin ang pagbabantay ni Khalil. Alam niya na kahit nawala na si Conrado at ang lahi ng mga aswang, ay hindi pa tapos ang panganib. Ang kasamaan at kadiliman ay laging nariyan lamang. Naghihintay lang ito ng tamang pagkakataon upang sumalakay. At kahit hindi maaaring makasama ni Khalil ang kanyang ama sa kaharian nila, ay ramdam pa rin niya na palagi yung nakasubaybay sa kanya. Hindi man niya palaging nakikita ang kanyang ama, ay ramdam pa rin niya ang pagmamahal nito sa kanya. Sa pagkatalo ni Conrado, alam ni Khalil na nagsisimula pa lamang ang bagong kabanata ng buhay niya. Ang kanyang misyon na protektahan ang San Andres at ang lahat ng mahal niya sa buhay ay magpapatuloy habang siya ay nabubuhay. Ate Soledad, nasan po si Manang Rose at Ate Jocelyn?